Welcome to my mini vlog of a day in my life here in China. Biyahe tayo papuntang Sichuan at ako lang po yung mag-isang biyahe ngayon dahil iiwan ko muna yung aking mag-ama. And for the first time in 2 years ko dito sa China, ngayon lang ako babiyahe ng ganito kalayo at mag-isa pa. For the last 2 years ko kasi dito, naging dependent din talaga ako sa kanila and takot ako bumiyahe. Dito sa biyahe ko ngayon, kahit sila kinakabahan din. Natakot ata sila na maligaw ako. Pero naisip ko na mas okay na yung ganito para 'di ba next time, marunong na ako at hindi takot kahit kulang yung baon kong Mandarin. Pagpunta ko ng terminal, pinagbook lang ako ni Ash ng Didi. At ayun nga, hindi na talaga niya ako sinamahan papuntang terminal. Sobrang lakas pa naman ng ulan. So pagpasok ko, pinisan ko lang itong aking passport. I-scan nila, pagkatapos may mga scanner din yung bag. And then umakyat nga ako dito sa terminal. Tapos nung nakita ko itong pinaka-monitor nila, walang English. At yung announcement, wala din English. Kaya nung umakyat sa list yung aking sasakyang tren, lumapit ako dun sa receptionist. Tapos tinanong ko kung yan na ba yung tren na sasakyan ko at pinakita ko sa kanya yung ticket ko. Sabi niya yan na daw. And then pumila ako at nakapasok naman ako, 'di ba? Ayun, basta scan lang yung passport mo at makakapasok ka na talaga dito sa platform. So nasa platform number 4 po ako. So pagpasok naman, nung una hindi ko talaga alam kung ano yung tinitingnan nila kung saan ka uupo. Or anong bagon ka sasakay kasi hindi ko talaga din inalam dati kasi nga 'di ba dependent ako before. Pero ayun pala makikita mo naman kung anong bagon ka sasakay kasi may nakasulat diyan sa labas. Ayan. Parang ano siya, may nakikita kang 1 2 3 4 5. So bale nasa bagon 5 ako, tapos seat number 8D. Kaso ng pagpasok ko, may nakaupo doon sa seat ko kaya umupo muna ako sa bandang likuran. Bakante naman yung nasa likuran and I think magkasama silang dalawa kaya magkatabi sila kaya hinayaan ko na muna. And nag-aantay nga ako na inspectionin ako ng inspector pero hindi naman ako or wala namang tinanong sa akin. Kasi before nung kasama ko sila ang daming hinihingi. Pero nitong ako lang, wala naman. Walang tinanong sa akin at walang hiningi. And almost 5 hours pala yung biyahe papunta ng Ziyang from Chujing, Yunnan. So naging matiwasay po yung biyahe ko kasi walang maingay. Walang magugulo. So, after 5 hours nga, eto na tayo, nakarating na tayo ng Ziyang. At medyo may kabigatan ngayong aking bagahe. Mga 5:10 na dapat talaga nakababa na ako, tumawag na yung asawa ko. Hala niya lumagpas na naman ako ng station. But syempre, alam ko naman yung bababaan ko. Kaya nakalabas tayo ng Ziyang Station. Kasi paglabas ko, grabe, damang-dama ko yung init. Yung pinanggalingan ko, sobrang maulan. Tapos pagdating ko dito, sobrang init. Ayun nga, dapat susunduin ako ni Sumay kaso hindi niya nagawa dahil may lakad daw siya. Pinaghanap nila ako ng taxi kaso walang taxing dumadaan kaya pinagbook na lang ako ng asawa ko ng Didi. Malapit lang naman yung bahay ni Sumay sa train station. Kaso sa kanto lang din ako binaba dahil hindi nakakapasok yung kotse sa loob. Naglakad lang naman ako pero malapit lang din naman. And ito yung bumungad sa akin. Ang bungis-gis ng batang to. Tapos ayun nga pagdating namin dahil hapon na nga. Pagdating ko niyaya kong mag-grocery kasi bibili na ng ulam for dinner. And dito na nga kami sa grocery store tapos ang balak-balak talaga nilang bilhin ay yung rabbit meat. Pero sabi ko ayoko kasi hindi ako kumakain nun. Kaya chicken na lang yung binili namin. Tapos pumili kami ng watermelon. And season nga ng watermelon ngayon kaya murang-mura talaga siya sa palengke. Ito ngayon naging recipe ng chicken. Buti na lang hindi siya sobrang anghang. Hindi kasi ako natutuwa kapag sobrang anghang ng pagkain tapos ang init ng panahon. Nako, ang pangit sa pakiramdam. Tapos bago nga matulog, tumawag itong mag-ama ko and si Ichan umiiyak. Namimiss na daw niya ako. And yung reason nga kung bakit ako nauna dito ay dahil meron pa pong pasok si Ethan. And akala ko talaga 2 weeks pa yung pasok niya bago magbakasyon. Kaya nauna na muna ako dahil gusto kong maranasan yung pagtatabas ng mais at maabutan ko yung mga bunga ng plum. Kasi last year hindi po namin naabutan at yung mga mais ay naka-freezer na. Tapos yung mga plum, konti na lang yung bunga kaya sabi ko mauuna na muna ako at pinayagan naman ako ng asawa ko. Okay naman si Ethan ng morning kaso pagdating ng gabi, umiiyak siya kasi nga hindi niya ako katabi. Mga 1 hour daw yung iyak bago nakatulog. Kinaumagahan, hindi na muna agad kami pumunta ng bukid kasi mamayang 5 PM pa daw. Kaya pupuntahan daw muna namin yung bahay na pinapagawa ni Sumay. Pero kasi silang bahay na binili at pinapagawa nila ngayon. Medyo malayo nga lang ito sa pinaka-town proper at bagong-bago talaga yung community na to. Gustong-gusto ko yung pinaka-design ng bahay, tapos ang lawak ng sala.
Merong 3 bedrooms at merong 2 CR. Basta maganda siya. Mas malaki sa bahay ni RJ. Punta nga pala kami doon para i-check yung tiles na dineliver. Kaso hindi niya nagustuhan yung kulay kaya gusto niyang papalitan nito. Kaso eto na naman tayo sa part na kailangan tulungan ko silang mamili. Ang hirap kaya minsan pero natutuwa naman din ako kasi yung suggestion ko, yun yung sinusunod nila. Kasi 'di ba kadalasan kapag nagpatulong na mamili tapos pinapili ka, ang susundin nila ay yung mga napili nila. Natutuwa talaga ako sa mga to. After nga namin nakapili ng tiles, umuwi na rin kami. After naming mag-lunch ay bumili kami ng mga pagkain. Tinapay, yung parang mini cake para kay Papa, at kung ano-ano pang mga gamit na kakailanganin namin kasi pati sila sasama din po sa bukid. Mas nauna yung summer vacation ng mga bata dito sa Sichuan. Mga 5:30 na kami bumiyahe pa bukid at eto nga mapapansin nyo, ang liwanag pa din. Marami na naman magtataka sa inyo na 5:30 na or 6 o'clock ay maaga pa rin dito or may araw pa din. Dito kasi sa Sichuan, China, 8:30 na lumulubog yung araw kapag ganitong summer. And same time zone lang naman sa Pilipinas. Pag car yung gamit papunta dito sa bukid, nasa 45 minutes yung biyahe. At nandito na nga tayo. Hindi mo nga makita yung bahay ni Mama kasi nagtataasan yung mga mais. Malayo pa lang, rinig na rinig ko na yung boses ni Mama. Na-miss nyo rin ba yung boses ni Mama? Nakala nyo laging galit? Kasi laging pasigaw kong magsalita. Kaya sa mga bagong followers ko at manunood ng mga live ko minsan, irinig nyo na laging nagsisigawan but it's totally normal po. Yun nga pagdating namin, meron agad naka-ready mga plum. And this is my favorite fruit here in China. After ko malagay yung mga gamit sa kwarto, pinasok ko din si Mama dito sa kusina at look at her smile. Yan ang mother-in-law ko. And nagluluto nga siya ng ulam namin para sa hapunan. Twice cooked pork ata yan. And ganito nga yung paligid pag summer dito sa Sichuan. Nung puno ng pananim at yung paligid ay green na green. Ang init ng paligid pero I think mas mainit before. Mainit at malamok din. Buti na abutan ko itong puno ng plum na may bunga pa din. Around 7 o'clock, kumain na kami ng aming hapunan. Tofu, mushroom, and twice cooked pork. Maaga din palang natutulog yung mga tao dito. Tapos ayun nga, bago ako matulog, nagpasa na naman ng video si Ash at ito nga si Ethan umiiyak na naman. Hinahanap na naman ako. Naluluha-luha rin ako habang pinapanood to pero wala tayong choice. Kailangan natin ng engagement. Ayun lang, abangan ng mga susunod na mini vlog. Thank you for watching. Bye-bye!